Sen, magandang Thank gabi. Magandang gabi. Good evening po. Good evening. Ayun. Good evening sa lahat. This is my first time ever na pumasok sa Araneta Coliseum. Are you Ever. serious? Seriously. Talaga po. Sakto, may nakapila na yung mga magsusumbong. Mga ano to, 100. Lahat po sila nakapila dahil may isusumbong po sila sa inyo. Isusumbong nila kasi napakaganda mo ngayong gabi. Yan! Yun ang isusumbong natin. Yun ang isusumbong natin, of course. Senator Raffy, of course, let's have a message muna to all our brilliants who are here with us tonight. I'm really, really overwhelmed sa dami ng crowd. Nakaka-overwhelm talaga. Sana all. Sana pag meron ako sariling event, ganito rin karaming tawang dadalo. Di ba? This is a true testament na si Miss Glenda has arrived na siya ay isang maid na. Dahil napakarami na siyang followers, napakarami nagtitiwala sa kanya. Meron, I love you too. Kanina, meron prepare na speech ang aking mga staff. Sabi ko, heck, bakit ko babasahin ang isang script na hindi galing sa puso ko? Marami mo, di ba? So lahat ng sasabihin ko, lahat ng lalabas sa bibig ko ay galing sa puso ko. I love you too. Thank you. Hindi lang ikaw, syempre lahat kayo mahal ko. Baka sabihin, namimili ako, palibasing maganda ka. Maganda o hindi, lahat kayo maganda actually. Mamaya. Actually, si Miss Glenda ay isang magandang ehemplo at inspirasyon sa ating lahat. Hindi lamang sa mga kababaihan, kundi sa lahat ng Pilipino. She's a true testament of the saying na kung may tiyaga, may nilaga. May kasabihan din na do your best and God will do the rest. Sa murang edad, si Miss Glenda, out of poverty, siya po ay nahinto sa pag-aaral. Now, nung siya po ay maging out of school youth, karamihan sa mga kabataan ay gumigib up, nasasadlak sa bisyo, tumatambay, etc. Pero anong ginawa po ni Miss Glenda? Nagsumikap siya. Itinaguhin niya ang kanyang sarili, pumasok sa isang negosyo sa edad na 16 years old. And now, where is she? One of the richest female entrepreneur in the Philippines. At the age of 25, yan po ay isang super success. Women empowerment. Ibig sabihin, kung nagawa ni Miss Glenda, bakit hindi magawa ng lahat ng kababaihan? Siya ay magsisilbing inspirasyon sa inyo. Para po sa akin, may dalawang klaseng tao sa mundo. Alam niyo po kung ano yun? Ano yun? Anong klaseng tao? Dalawang tao. Sige nga, bibigyan kita ng premyo pag nalaman mo. There are two kinds of people. Who are they? Sige nga, ano? Hindi? Hindi mo alam? Mamili ka rito The watcher and the doer. O, di ba? The watcher are the people who watches as things happen. While the doer are those people who make things happen. At yung pangalawa ay si Miss Glenda. At kaya niyong gawin yon. Kung nagawa niya, magagawa ninyo. Yun nga lang, kailangan sipag at tiyaga at pananalig sa taas. Kasi po ako'y naniniwala, lahat po tayo ay may kanya-kanyang angking talino na ipinagkaloob po ng poong may kapal. It's just a matter of how we use it. It's just also a matter of yung pagkakaroon ng inspirasyon sa buhay natin para magawa natin ating gusto gawin.
At ito na nga, pwede natin magamit si Miss Glenda bilang inspirasyon na maabot ang mga bagay na gusto nating maabot. Now, yes sir. O, pati si sir. O, I love you daw, sabi ni sir, I love you too. Anyway, ang aking pong mensahe para sa lahat na naririto, kailangan magkaroon tayo ng tiwala sa ating sarili. At times, when we feel that we are down, at times when we feel we are lonely, at times when we feel we're alone, at times when we feel that nobody's listening, no, don't be despair. Because somebody up there, 24/7, every second, every minute, every hour of the day, listening to you and looking down on you and ready to help you, just call His name and He will be there. Totoo yan. Huwag mawala ng pag-asa. Habang nabubuhay, sabi nga nila, hindi dapat tayo nawawala ng pag-asa at kailangan lang natin magsumikap. Meron ata ako narinig na nagsabing isang kilalang anchor. I forgot, meron siyang TV show. Sabi niya, hindi kasalanan na maging mahirap. I forgot her name actually. Pero kasalanan, kung mahirap ka, pinabayaan mo magiging mahirap at hindi ka nagsumikap. Something to that effect. Totoo nga naman. Kasi nga po, ako po ay galing din sa mahirap. Siguro marami sa inyo nakakaalam na dyan. Pero ako po ay nagsumikap. Hindi po ako nakapagtapos na pag-aaral at pinagsisiyan ko po yun. Kasi po, kung nakapagtapos ko ng pag-aaral, sana po, mas napabilis pang aking pag-asenso. Pero, yung pong hindi ko pagtapos sa pag-aaral, yung po'y pinalitan ko ng aking pagsusumikap at pagkakaroon ng tiwala sa ating Panginoon. Salamat po. Now, isa pang kahanga-hanga kay Miss Glenda ay siya po ay mayroong mga foundation na tumutulong sa mga mahirap. Kaya tulad ninyo, tulad ko, isa po akong tagahanga ni Miss Glenda. Ang kanyang pagtulong sa mga mahirap, ang pagbahagi niya ng kanyang perang kinikita sa mga mahirap ay isang bagay na para sa akin ay kasalo-saludo. At dahil dyan, nasaan si Miss Glenda? Miss Glenda, ako'y isang tagahanga mo at sumasaludo sa iyo. At sumasaludo ako sa lahat na naririto. Kayo ba'y happy? Mahina, parang inaantok ata. Wala atang kinain mga ito. Kayo ba'y masaya? Wow, one more. One more. Tingnan ko nga kung dito muna, divide natin. Tingnan ko sino mas malakas. Dito ba sa kanan o sa kaliwa? Sa kanan muna. Kayo ba'y masaya? Ang galing. Tingnan ko sa kaliwa. Sa kaliwa, sa gitna pala, sa gitna. Kayo ba'y masaya? Mas malakas. Ewan ko sa kaliwa. Sa kaliwa, kayo ba'y masaya? Pag pinagsama-sama yung tatlo, nakakabinging. Kasiyahan, tunog ng kasiyahan, ang ating narinig ngayong gabi. And for that, guys, I really, really love you. And ang wish ko ay success para sa inyong lahat at success kay Miss Glenda at sa kanyang mga followers. To God be the glory! Maraming salamat po. Good evening. Senator Rafi! Thank you so much! Grabe! Grabe naman Nakaka-inspire, yun. Senator. Thank you. I know sa Boys Sent Out, lagi namin i-mention dyan. Maraming salamat. Once again, Thank you, Sir Rafi!